Mga kaibigan, nasasabik na ba kayo sa kwento ng magkababata na si Marco at si Lea? Na ito na ang ikalawang yugto. Tuto lang mga magulang ni Lea sa pagmamahala ng dalawa. Mainit ang hapon nang dumating si Lea sa bahay ng kanyang mga magulang. Galing siya sa talyer ni Marco, kung saan muli silang nagkasama sa simpleng selo-salo kasama ang mga kaibigan sa baryo. Masaya ang kanyang puso, ngunit kabado ang kanyang dibdib. Ramdam niyang may sisibog anak, may kailangan tayong pag-usapan. Bungad ni Aling Martha, ang kanyang ina, habang si Mang Ben ay tahimik lamang sa gilid ng hapagkainan tumanggo. Si Lea naupo at inihanda ang sarili. Napag-alaman namin na madalas kang nakikita kasama si Marco. Anak, hindi kita sinisita bilang ina mo, pero sana maintindihan mo kami hindi siya ang gusto namin para sa'yo. Parang huminto ang mundo ni Lea. Parang biglang nanikip ang maliit nilang sala. Anak, bakit po? Mahina niyang tanong. Hindi kami galit sa kanya, mabait si Marco, pero anak, hindi sapat ang kabaitan. Paano kung magkapamilya na kayo? May ipapakain ba siya? Sa'yo sa mga anak niyo balang araw, yung scholarship mo, yung matagal mong pinangarap, hahayaan mo na lang mapunta sa wala. Lea sumingit. Si Mang Ben may bigat ang bawat salita. Lea, hindi ka namin pinalaki para lang manatili sa baryo. Hindi mo ba naisip may nag-aalok sa'yo ng trabaho sa Manila? Mas mataas ang sahod. At si Patrick, di ba mas maayos ang plano niya sa buhay? May kumpanya, may bahay. Napayuko si Lea sa kanyang mga palad, nandun ang pawis. At sa kanyang puso, nandun ang sakit. Hindi ko po pinili si Marco dahil sa taller niya. Pinili ko siya dahil sa kung sino siya. Sa lahat ng taong nakilala ko sa lungsod, siya lang ang tapat. Siya lang ang hindi ako iniwan. Hindi ko siya mahal dahil madali. Mahal ko siya dahil totoo. Siya tahimik, walang kumibo. Matapos ang ilang minuto, tumayo si Lea at tumingin sa kanyang mga magulang. Kung pipili ako, pipiliin kong maging masaya, hindi lang matagumpay. At kung ang pag-ibig ko kay Marco ang dahilan para mawalan kayo ng tiwala sa akin, hayaan niyong patunayan ko na hindi ito pagkakamali. Umalis si Lea dala ang mabigat na puso. Ngunit matatag ang paninindigan sa labas ng bahay. Tumangala siya sa langit na unti-unting tinatakpan ng ulap. Hindi niya alam kung anong darating bukas, pero alam niyang sa bawat laban may dahilan, at sa puso niya si Marco ang dahilan. Nandito na nagtatapos ang ikalawang yugto ng kwento ng magkababata.